Bumuelta si Senate President Chis Escudero kasunod ng sinabi ni Senadora Amy Marcos na tumanggi siyang pirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcus Lacanilao. Sabi kahapon ni Senadora Marcos dahil sa hindi pagpirma ni Escudero, pinakawalan si Lacanilao sa kabila ng anyay pagsisinungaling nito sa pagdinig ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gate ngayon ni Escudero, iniutos niyang pakawalan si Lacanilao dahil idinetine siya ng walang due process. Bilang bahagi ng due process, naglabas si Escudero ng show cause order para ipaliwanag ni Lacanilao sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat makontempt. Hinikayat din niya si Senadora Marcos na huwag gamitin ng Senado para sa sariling interes sa politika. Ang sagot naman dyan ng Senadora, hindi pansariling interes ang pagdinig, kundi in aid of legislation. Speaker ko na siya sa una sa kuan sa Malacanang. And I'm going to reveal the name later sa sulod sa audio. Ang nahitabo sa sulod sa audio manggod kay nga niingon nga dili daw kuno niya kaya. He can't take it daw kuno. Ana siya. Parang hindi ko to kaya. I think I can't take it. So, eto na nga po, pakinggan po natin itong kwento ni Dean Chase, na may tao daw tumawag sa kanya, isang tauhan sa Malacanang. At sinabi po niya sa video ito na ito lang tao, habang nagsasalita, ay pinapakinggan lang daw po niya na nagsabi na itong si Madam Lisa ay tumakas nga daw po ito, papuntang Canada. Kaya lang po ay naharang daw, di umano ito, at ibinalik daw sa LA. And then, nabanggit din niya sa video ito na sabi niya ay itong mga pautot daw ni Madam Lisa na mga post ay halata daw pong edited dahil nga po siya mismo ang nakakaalam na si Madam Lisa ay nasa LA pa daw di umano ngayon. Yun po ang sabi ni Dean Chase. Then, may senior po siya dito yung about sa nilalaman po ng audio na iba po yung nireveal po niya, yung kininto po niya yung dati na about sa audio. Ngayon, may kinuwento din po siya na nakakakilabot. Ano kaya ito guys, no? So ito guys, panoorin po natin ang video ito. Malalaman nyo po na ito si Dean Chase ay palipat-lipat ng location dahil nga po ay napapansin po niya na habang nagre-live siya, may tao pong sumusunod sa kanya na kahit gabi ay nakasalamin. So ito guys, no, ang kanyang language po dito ay Bisaya, Bisaya English. Kaya siguro naman maintindihan nyo yan kasi habang nagbibisaya siya, tinatranslate din naman po niya sa English. So, eto po, sabayan niyo po akong manood. So many things that happened this past few days nga katawanan kaayo. But I will get into that into detail. Mag-watch ata sa mga tao nga maabot sa live. Hello, hello. Hi John, kamusta? Hi. John from Toledo. Hi, John from Toledo. Hello. Hello, hello, hello. So, we just need to wait for a couple more minutes for people to come in. Sulod-sulod lang mo because I'm going to tell all. Well, not really tell all. I have been talking to a very special individual who told me to be very wary and very careful of the information that I'm actually putting out there. And they have given me some tips as to what words that I should be using. Okay, apparently these people that have been messaging me have been trying so hard. I've been trying so hard to set me up for kuan ba ng inciting sedition. So, I'll get into the details of that later as well. Katawanan kayo. Hello, hello. Gwen Bahog lah, grabe. Ayos na. Ayos na. Mabahan man sa taninyog ako ng basahon. It's so funny. Okay. Is everyone here? Is everyone here? Hello guys. Hello, 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 hello. Hello, hi. Hi Martha. Hello. Hello ni Mudia. So, first thing in order, no? So, ang mga panghitabo karon kanang this past few days, puting daghana, no? And ano pa mga pautot na pud si Lisa Tanas, na po siya mga daghang pautot. And magkatawa lang ko ba kay they're trying so hard to make her look like she's in the Philippines, but at the same time, like they're putting in like little hints nga kanang the photos that they have posted are edited and the videos are way too, let's say, produced na lang. The videos are way too produced. So, butang lang nato, no? So, first thing in order, let's talk about akong kanang kuan, ang akong
contact in town. So, di na yun ako siya makontak. And sadly, I really don't know where that person lives. Kay I only know that person as a client naman sa good. And then, we have no personal relationship beyond that. However, one thing that I know is that this person definitely works in archives. And apparently, the letter that I received, katong last na ko nga gibunyag niyo guys, is katong galing nga letter para jud ito sa kanang mga tao nga mangayo og katong document. Kaya apparently, the archives department nagiuwanan sila og mga requests for the document, and I think that had actually created a ripple effect na, oh my god, mumurag dako man gyud siguro kay nga kanang kuan nga kanang case mo siguro mo nang ilagi kuan ba kanang gilimitan na gyud ba nga butang lang gyud nila nga under investigation, and they have every right to refuse people. Okay, if it's a case that is, let's say, dako nga kaso na lang kay high profile ba, limitan yun nilang access na. So I have talked to a couple of people that they have received the same letter that I have, and mo na nabalaka jud kayo ko sa yung kanang kahimtang kaya di na ako siya makontak. I can't contact the person anymore and I really don't know why, and I hope that person is okay. But the people that I've been talking to, they said that you don't need to worry, Dean. Probably the reason why this person is not answering it's because gilimitan na siya sa access na, and then probably gikuana na siya bawala na to get in contact with me because I'm probably just one of the few people that received the documents. I don't know, but yeah. So I'm gonna give that person the space that that person need. Di na ako siya kuliton. This past few days na kanang nakuyawan jud ko this past few days kay na magsunod-sunod na nako. Ako ba di mo jud ko mo arrive conclusion no, not unless if nakoy ka ng solid nga kanang information to back it up. So katong namog yung mga days nga nakoy na bantayan nga na magsunod-sunod, and then I've been using the same car manggo this past few days, and then nabantayan gyud ako na naay same car nga sige sunod-sunod nako until ako yung gisawayan nga muliko ako every turn, everywhere I go muliko sad siya. So wa jud ko choice ni park yun ko kanang kuan kanang one of the parking lots, and then ako yung gibiyaan ng sakyanan. Ako yung gibiyaan. I think murag nabutangan to nila tago whatever. So I had to literally leave the car with some of my belongings in there, mga not that important, but I can definitely have it shipped sa akong kanang kuan sa akong main address. And nakuyawan lang ko kay they've been following me. So this past few days I've been on the down low para dili ko mahibawan og asa ko nga city. As you know, laylaan ko nga city, and delikado gyud kaayo. I hope lang kanang usaon taman gigusto man ako ni ako amaning gi tahak nga dalan, so I have to tighten my belt and swallow the hard pill whole. So it's been really hard this past few days. Medyo maparanoid sa kagamay, but I've been trying to keep it very light. Like for now, so I see another person. Gabi naman diri ron, pero magsigig sunglass. So balhin sa taglaing location na. Balhin sa taglaing location. Hello guys, sorry kayo, I had to move to a different location kaya na mga kasi ko siya bling ataw as always. So ganihan ako sa Anaheim. Now I'm in Los Angeles. So I'm now currently in Hollywood Walk of Fame, Los Angeles, Hollywood. No karon, mahibaw mo nga nung nag-transfer ko from one city to the other, and just like that, just a snap. Mahibawaan na ninyo later, kinapoy ka ng big reveal later, no? So karon, where was I? So nakoy na-receive ng message. Daghan jud kog na-receive ng message kanang daghan kay mga hate messages and mga message, very insinuating messages sad nga murag ilang nag-hope sila ba nga gamiton ganina ko nya obvious bagay kay mga information nila gipanghatag kay mo lead into inciting sedition, and I think that's what they were trying to do with the live kunuhay ni Lisa Tanas, ni Butete, ni Baki, ni Bangag. So they were hoping mag-post ko nga puti naghana about kanana napa sa Amerika si Kuan, napa sa Amerika nya addict na daghan ko pang post by pag-reveal na to sila mag-reveal ko.
Kidaghan yun kayo. Karon, mga gusto sila kibaw na akong superpower is playing dumb. That's my superpower. When I play dumb and good, they think that I'm not, catching up to what they want to do, that they're trying to do. So, sakay-sakay rigid ko. Naiusa, gyud nga, kanang all out, kayo, phone conversation, pang send. Kanang, kuhaan ko na siya, katrabaho ko na siya, speaker ko na siya sa una sa kuhaan sa Malacanang. And I'm going to reveal the name later, but I'm not going to reveal the face, kaya kibaw ko nga dili na niyang face, kibaw ko gagamit na siya, now like now. So anyways, mao na ni, yung gisend, kay conversation, sa kanang attorney, niya og attorney. So yung giingon kay nag-insinuate nga kanang si Lisa Tanas kay mo lagi na mo ay kanang hari-hari, which is tinod masagid kanang si Lisa Tanas mo masagid hari-hari gud diha. Bongbong Marcos cannot do anything without Lisa Tanas. We know that. We know this. We know that the president of the Philippines is nothing without Lisa Tanas kay siya maoy gaulo anak tanan. Siya na wa nay backbone yung presidente diha. Los-los ang dako adik pa. Yatay. Sige, ngiwi nga. Puti niyang ngiwi siya nga papangig. Nagdugo ng babak. Anyways. So, nisulti siya mo na. Gisulti katawan kay gisulti na. Nagtuo siya ka ng gamito na ko as fact ba. Nga ana ni tawhana. Nga, ang story daw ni Lisa Tanas, kay kato daw ng adlaw kay excuse sa tadri ha. Kay kato daw ng adlaw dapat yun daw to i-public. It's just that the day nga i-public na uta to, ang katong kaso, naay gikontrata ang Malacanang nga iikyas kuno allegedly si Lisa Tanas. Unya karon, minor gid ko. Katawanan kayo. Unya katong kuno the day nga kanang ilan ako nung iikyas, naadyoy nag distract kuno nag-make kuno scene nga pabambuang kuno iya kuno gigubot ang kanang kuan. Ang katong adlaw nga dapat ilan ang i-public ang kanang kuan, ang katong nahitabo dito sa Paulo Tantoco death. Karon successful ko no ang katong kuan katong naggubot gigubot niya ang kanang kuan ang katong venue nga i-public na para makaikyas si Lisa Tanas. Nakaikyas gid ko no, nakailis ko no. Kuyog atong gikontrata nga kanang gibayran nga para iikyas si Lisa Tanas. Unya karon moto gi-drive na. Agi sila, nag-cross country drive sila. Kaya di man pwede mag-plane, masakpan man, di ba? So, mao kuno ni allegedly nangagi sila sa California, state of California, nag-drive sila to diri sa tahaw no sa takay mo gihingal ko. Kanang nag-drive sila from California to Oregon and then Seattle. And then pag-abot sa Seattle, mo cross the border na unta sila sa Canada. However, pag-abot kuno dito sa Canada, gibaligya ako no siya sa gikontrata sa Malacanang. Gibaligya nga to niya pag-abot dito sa Malacanang ay sa Canadian border, gibalik na sad sila sa California. Allegedly, mao ko ng information nga gihatag sa kuha. And then karon katawanan kaayo kay pag-abot ko no sa California, instead of kanang i-publicize na ko no ang katong situation katong death ni Paulo Tantoco, instead of publicizing it, what happened kay gisulod ko no siya sa facility, drug rehabilitation daw ko no allegedly. Ingon ang katong kuan tao nga nag-message na conversation gid siya, conversation with an attorney and kanang kuan kuno kanang representative, Malacanang representative or something. Duha ka tao nga nagkuan napasay magasursurya sa background to make it look like it's a real conversation, no? And then nga naingon sila nga after kuno atong pagkahitabua kay ready na for indictment, which was supposedly today. They were supposed to read the indictment today and make it public na kanang si Lisa Tanas kay is indeed still in the United States. So nanagid ko ayong gibuguan kiba man gud mo nasayop sila sa information nga gihatag nako. Kiniana man gud within the conversation sa katong recording na ako no si Kumar, na ako no si Jinggoy Estrada. Nya nako, ibo, baka na ba naman sa wala man si Jinggoy sa Pilipinas. Nya conversation gyud kayo na wala ano ka ba? Ang ano ka ba tita? Nandito talaga sila. Nag-positive sila sa hair follicle test. Nya bigatawag ko nagtuo siya wala ko. Wa ko'y document holding really what happened. Bigatawa ko sa they were hoping that I would divulge that information, which is really funny. Nya sa pagyo daghan kay sila nagstorya na there will be no kuan daw. Wala daw kunoy kanang mga insinuating gyud kay mga kanang mga maka
napriso gid nako ba nga mga information ba. Nagsulti sila nga kanang wala ko noy election mahitabo, ma-dissolve gud ko na ang party list. Nya na sila gipang pili nga kanang mga kanang kuan, mga leaders nga mopuli sa party list nga kanang ditso na kuno nya mawagtang kuno si Bongbong Marcos nya kuan gyud kay kanang pangguba gyud kay sa gobyerno ba. Guys, okay, you know what? I am not that dumb. I am so sorry if I made it look like that I'm that dumb. I am not. It's a little bit of my fault as well, siguro, no? But, did you ko ninyo mahulog sa inyong laang? Did you ko mahulog sa inyong laang? Good. And then, after ato, nag-message na, nag-post ko na kanang leading to that conclusion, nga kanang, nato sila nito o ko. So, mato, gikuan na kanang, giwat na nila, nag-post ko katong about ni Tina, nag-posted ko about ni katong, kanang, Lisa Marcos nga nagkuan, kanang nag-positive, which is tinuod na sa gyud. In my document, I'm gonna tell you right now, no, nga si Lisa Tanas, addict gina. I can guarantee you 100% addict gina siya because it says there in the document that she yung buto diha nga butitin yung baki niyo diha nga first lady. Lisa Tanas, kasuhi ko. You know what? Di ko ninyo pwede ma-feed og information. Di ko ninyo pwede ma-feed og information. I tell you that. Okay? Di ko ninyo pwede malimbong, di ko ninyo pwede madiktaran because that's one thing that I can filter. I'm really good at filtering information. So di ko ninyo pwede mainana. Mga uban siguro pwede siguro nyo mailad, mapidan siguro nyo information ng mga inana, but not me. I am so sorry. I'm going to stick to what I know. I'm going to be true to what I know. Dili ko maghimo og storya. This is what I know. Kita sa kadita magilis sa sad ko kanang like location. Hello you guys. So sorry I had to transfer to a different city na pod. So nanapadsad ko diri sa kuan from Anaheim to Los Angeles. Nya karon na nasad ko diri sa city of Santa Monica. Hi. Santa Monica ba or Ayala Cebu? Mura pag Ayala Cebu. So anyways, so this is what I've been saying you guys. As I was saying, you can never feed me information. You can never tell me what to do. You can never ask me what to do. You can never trick me into doing something that I don't want to do because I'm smarter than that. I may only look like I'm stupid or dumb or dense. I may look like I'm dense, but I am not that dumb. Okay? What you were trying to do is that you were trying to incite me for sedition. And I'm sorry, you failed. Do better next time, I guess. Sama ni siya. Okay, this is what I know and I'm going to stick to what I know and I'm not going to change that information because literally it's the only thing that I have with me. Okay? Kana sila sa Tanas, wala na nauli atong pagpit sa Jace, alas 5:58 diya sa Lunes sa Pilipinas. Because that would mean na sila sa Tanas, niuli siya ato pag Sabado pa lang sa gabi alas 11 diri sa Amerika. Because literally the hour difference is immense. Philippines and America puting layo glagyo kay agwat night and day, like literally ang kalihaan sa tong oras atong time zone. So this is what I know. Okay, wala siya na uli diha atong pagpit sa Jess nga nisulti si Claire kay baka ko ng piste utrosan na inatay. And this is what I know as well. Si Satanas is an addict, addictus benedictus. Inatay na silang mga pamilyahan na sila kaba si bangag Diyos mio, tanawan niya nagdugo ang baba. Pwera gaba. Is that the kind of leader that you want? Is that the kind of president that it's mind-blowing to me. It's mind-blowing to me nga ang kanang mga local government niya kay nagsuporta niya wa ko kibaw giunsa na sa inyong leader niya nganong nang bali na diha ang kanang mga kuan. Ang mga local government. Juan Garcia daghan kaayo. So let's guys. Okay. The reason why nag-transfer ko from one city to the other while I'm on live, it's because if I can do this, I'm going to be real honest. Only one of the locations is live. Okay? Only one of the locations is live. Either this, or this, or this. Only one of the location is live. Okay? If I can do that with zero budget, imagine what the Malacanang can do with the billions of budget that they have.
they will do whatever they can. They will do whatever they have in their power to make it seem like na si Lisa Tanas diha sa Pilipinas. Okay? Dili bugo ang mga Pinoy. Dili bugo ang mga kababayan nako diha. Kaya insulting kaayo kasi ila yung gibugo ang mga Pinoy. Grabe. Very insulting. And it's quite sad really what they're doing to my countrymen there. My fellow Filipinos. It's really sad nga they think that they can like play with you like this. It's insane. Naapa ang katong audio. Ganahan mo ta kay ko i-play no ang katong audio no. But namang goy nay nakasulti man gud nako nga kanang I've been talking to very important people and nagasulti nako na do not play that, do not post it kay it's an illegally acquired conversation. And if I'm going to post that, ako mabutang salanganin. But I'm going to tell you what's happening sa sulod sa audio. Ang nahitabo sa sulod sa audio man good kay naay lalaki nga bangag nga niingon nga dili daw kuno niya kaya. He can't take it daw kuno. Ana siya. Parang hindi ko to kaya. I think I can't take it. Insinuating nga it's too big. Dako ra kuno daw kayo. Gihunghungan sad sa katong nag-send nako, gihunghungan siya. Guys, kini hinoon. Sure ko nga tinuod ni siyang information. Dili na siya katong feed lang nga kanang fake information lang nga para makuan kani ko mabutang ko kanang ma-insight ko for sedition. Kini siya tinuod, kini siya kay ingon siya nagkuan gyud siya kanang puti gyud ning ampo nga kanang haog hangyo nga dili nako i-post ang iyang identity kay public man iyang profile. Public na yung mga pictures yung mga family and everything. So gihunghungan siya while niingon siya I think I can't take it. Do you think I can take it? Ana niya gihunghungan ang bangag nga yes you can. Yes you can. Let's just try it. Ganon. Mootoy sulod sa audio, porting taasa sa audio niya. Luod. So muna lang na. Dili na ko i-play kay uga kong i-play mapilang ang mga voices and then uta kibaw, no? So allegedly. So ibutang lang nato sa inana. Mauna ang leader diha, guys. Mauna ang inyong kuan diha kanang presidente niyo diha. He's not fit to run a country. He's not even fit to run a fucking relationship. He's not fit to run a marriage. He's not fit to run a family. How much more running an entire country? He cannot do that. He cannot. Not without Lisa Bangag, Lisa Tanas, Butiti, Baki. He cannot do anything without the Baki. Maluoy ba yata? Maluoy ta. I think sa sinubdanan, I think he really had a dream for the country. Pero it's just so sad nga weak man gud kayo siya personalidad, weak kayo siya personality, wala siya backbone, dali kay siya na kuan, nagalgal, dali kay siya nagalgal sa mga tao siyang palibot. Nila Romualdez, Lisa Tanas, ukin sa pana. Guys, it's not just millions, it's not just billions ang gipangbulsa, it's trillions, hundreds of trillions of money ang gipangbulsa. And those are our money. It's our money. Ilang gipangkawat. Pato ang kwarta ilang gipanggamit. So, guys, mahangyo lang ko ha. We all know what's going on with Lisa Tanas. And kibaw ko bright side kay mo. Grabe kay mo ka bright oy. Kibaw mo spot the difference. Pati ang katong daghan kay ko mga na-receive diri na. Believe kay ko oy. Daghan kay ko na-receive diri nga gipang scrutinize gani pag-ayog ang video from frame by frame. Believe ba lagi na ako lagi. Pati mga pictures, mga images. Grabe mga forensic specialist mga Pinoy. So that's why you can never fool us. Mga bright ang mga Pinoy. Mga baga lang yung kimugnaong diha. No? Mga baga kimugnaong. To think that you can do all of these stupid stuff without us realizing that it's wrong. We know, all of us know that what's going on there in the Malacanang Palace is wrong. Pati ang mga hiring-hiring diha. Gapakauwa mo lang mo, oy, purigaba.